Sa iba pang balita, pinag-iingat po ng Pag-asa ang mga naninirahan sa mabababang lugar sa Baler, Aurora dahil sa posible muling pagbaha at landslide bunsod ng walang tigil na ulan. Apektado na nga ng pag-apaw ng ilog ang ilang residente at motorista. Balitang hatid ni Athena Imperial. Dahil sa halos walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan, umaapaw ang tubig sa mga ilog. Sa sitio Digisit, Barangay Zambali, apektado ng pagtaas ng tubig sa ilog ang mga motorista at residente. Dahil sa pag-apaw at dahil sa lakas ng ragasa ng tubig dito sa Dicaloyongan River, ay delikado na para sa mga residente at motorista na kumabila dito sa tulay. Kaya naman itong mga tricycle driver ay naghihintay na tumigil ang pag-ulan at bumaba itong tubig. Yung mga residente rin na gustong kumabila dito sa ilog ay pilit na inaakyat itong hindi pa natatapos na tulay para makatawid sila dito sa Dicaloyongan River. Ang mga residente naman sa sitio Gabgab sa Barangay Buhangin na isa sa pinakamababang lugar sa Baler, bumalik na sa kanilang mga bahay kahit may baha pa. Hindi talaga dito ang daan ng bagyo, kaya lang bakit nagkaganon? Kaya kami nagtataka. Basta po pagka nagbandilyo yung kapitan ng barangay dito, nag-iingat na lang po kami diyan. Dahil karamihan po pati ng mga bahay dyan, mayroon ng mga itaas. Ang pamilya Ramiento, nagpa siya ring umuwi mula sa evacuation center kahit alam nilang delikado pa. Wala naman na pong ulan baka din naman na po siguro kanyan lalalim. Pero madilim na po ulit. Baka na po, wala rin lang po naman kami sa kanan, tinutuluyan namin. Wala kayong? Makakan din lang po, mahaligmit din lang, marami rin lang po ang tanaw doon. Ayon sa Pag-asa Aurora, kung walang patidang malakas na pagbuhos ng ulan, posibleng bumaha uli sa Baler, Maria at San Luis. Maaari rin daw magka-landslides uli sa Sierra Madre at bumalik sa gitna ng daan ng mga naitabi ng guho ng lupa. Kaya iba yung ingat ang kailangan ng mga motoristang bumibiyahe. Samantala, wala pa rin kuryente sa buong lalawigan ng Aurora, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil daw ito sa nangyaring flash flood noong Miyerkules, December 16. Generator ang gamit ng ilang mga bahay at mga establishmento para magkakuryente. At dahil nga walang kuryente, puno lagi ng tao ang libreng charging station na ito. Napaka-importante po na mayroong free charging po dito sa bayan kasi po, yun po, pag walang kuryente, syempre kailangan din po ng communication po outside din dito po sa mga relatives po dito sa province po. Umaasa ang mga residenteng magkaroon na muli ng kuryente bago magpasko. Athena Imperial, GMA News.